Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ate Clara, namamanhid ang mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Teka, aalalayan kita. Aray, huwag mo nalang hawakan yung braso ko, ate. Ang hapdi kasi ng sugat ko eh. Ay, Diyos ko, bakit ang dami mong sugat? Pati leg mo meron na. May allergy ka ba? Wala, ate. Galing nga ako sa doktor kanina eh. Kaya lang, hindi rin naman naging malinaw kung bakit ako nagkaroon na napakaraming sugat. Pero, nakabili naman ako ng mga gamot. May ointment na rin akong ilalagay. Magpapatulong nga sana ako sa'yo, kung okay lang. Oo naman, halika. Aalalayan na kita hanggang kwarto. Ako na maglalagay ng gamot sa mga hindi mo kayang lagyan. Ay, bakit ba kasi bigla ka na lang nagkaganyan? Baka mamaya, binabarang ka na, ha? Barang? Oo, ganyan na ganyan yun nangyayari kapag binabarang. Simula pa nga lang yan eh. May mas malala pa mangyayari sa'yo kung sakali. Ay, teka, sino naman naman babarang sa'yo? Alam mo, ate, ordinaryong sugat lang naman to eh. Ay, Diyos ko! Rebecca, ang sugat mo! May maliliit na uod! Taon 2015. Agusan. 5 taon na mula nang maulila si Rebecca sa kanyang ina. Namatay yon dahil sa cancer. Nabalo na ang kanyang ama, ngunit imbis na samahan siya, ay sumama na agad yon sa bago niyang kinakasama. Sa loob ng maraming taon ay hindi niya naramdaman na mayroon pa siyang magulang. Dahil may kaya ang pamilya ng kanyang ina, halos lahat ng mga ari-arian nila ay pagmamay-ari noon. Mabuti na lamang walang karapatan ang tatay niya sa mga yon dahil sa pinirmahang kasunduan ng mag-asawa bago sila ikasal. Kay Rebecca na iwan ang may kalakihan nilang bahay at ang hardware na siya na ang namamahala. Hindi naman niya kailangang pumunta roon araw-araw, ngunit dahil gusto niyang mabantayan ang negosyo, ay madalas pa rin siyang pumupunta roon para magkahera. Wala ni isang kamag-anak si Rebecca na malapit lamang sa kanya. Lahat ng kanilang mga kamag-anak sa side ng kanyang ina ay nasa Bukidnon, at sa kanyang ama naman ay nasa Cotabato. Napadpad lamang sila sa Agusan dahil doon parehong nagtatrabaho ang kanyang mga magulang na magkakilala ang dalawa. Ngunit kahit walang kaanak ay may isang tao namang parating dumadamay sa kanya at hindi hinahayaan na maramdaman niyang mag-isa lamang siya sa buhay. Yon ay si Rigel, ang anak ng isa sa mga kaibigan ng kanyang yumaong ina. Oy, ang aga-aga, tulala ka na naman dyan ah. Palugi na ba ang negosyo mo? Bilhin ko na lang kasi ang hardware mo. Sira ulo, porket tulala, lugi na. Tsaka anong sinasabi mong bibilhin mo tong hardware ko, ha? Asa ka dyan? Wow, suplada ka na ngayon ah. Dati na kaya? Teka, siya nga pala. Kaya ako nandito kasi ayain sana kitang manood ng sine mamaya eh. Wow! Ano naman ang sumanib sa'yo at bigla kang nagyayaya? Wala lang. Gusto ko lang magpalibre sa'yo. Yun lang, ang kapal. Sobrang kapal. Dami agad sinabi ha. Binibiro lang kita. Pero ililibre pa rin naman kita kahit masama ang loob ko. Wag na. Ako yung lalaki sa ating dalawa kaya ako dapat naman libre sa'yo. Kailan pa binase sa kasarian ng kakayahang manlibre? Ngayon lang. Basta huwag ka nang tumanggi. Ngayon lang naman to eh. Pero pwede ring masundan pa kung gugustuhin mo. Tumingin ka sa akin tapos titigan mong mukha ko. Yan, titigan mo mabuti. Oh, ano meron? May muta ka ba? Baliw, ito ba yung mukha na tumatanggi sa libre? Sabi ko na nga ba eh. Matagal ng kaibigan ni Rebecca si Rigel. Magkaklase sila noong college at pareho sila ng kinuhang kurso. Madalas silang nagkakasundo sa mga bagay-bagay at kahit minsan ay hindi pa nagkaroon ng malalang away.
Ngunit kahit may kaibigan siyang nakakasama at nasasandalan, hindi rin nawala sa kanya ang kagustuhang magkaroon ng kapatid. Batid niyang may mga kapatid siya sa ama, pero hindi niya alam kung gusto ba siyang makilala ng mga yon o kung ipinaalam ng tatay niya na may anak ito sa unang asawa. Napabuntong hininga na lamang si Rebecca matapos maisip ang bagay na yon. Kinabukasan, sunod-sunod na katok ang gumising sa kanya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pupungas-pungas siyang bumangon at nakapikit pa ang isang mata nang lumabas sa kanyang silid para dumiretso sa sala. Nang buksan niya ang pinto, ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang pinsan niyang si Clara. Ate Clara? Uy, anong ginagawa mo rito? Ngayon lang kita ulit nakita. Ngayon mo lang ulit talaga ako nakita kasi hindi ka naman bumibisita sa akin. Ikaw porket nakakaluwag-luwag ka na, nakakalimutan mo na kami. Hindi naman sa ganon, ate. Busy lang talaga ako. Pasok ka. Salamat. Ano nga palang sadya mo rito, ate? Nandito ko para sana kausapin ka. Tungkol saan? May inaplayan kasi akong trabaho. Medyo malapit dito. Kaya lang, maliit pa yung ipon ko kaya hindi ko pa kayang umupa ng apartment. Itatanong ko sana sa'yo kung okay lang na makitira muna ako dito pansamantala. Talaga? Dito ka titira? Walang problema sa akin. Welcome na welcome ka dito, ate. Pwede ka rito kahit hanggang kailan mo gusto. Teka, kailan ka ba lilipat? Ngayon na sana eh. Ngayon na? Pero nasa na mga gamit mo? Yun na nga ang problema. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakatulog kasi ako sa bus eh. Pagising ko, wala na yung bag ko. Nandun lahat ng gamit ko, Rebecca. Kaya nga, dito ako dumiretso dahil alam ko na matutulungan mo ako eh. Nako ate, alam na ba to nila tita? Hindi pa. Ayoko sanang ipaalam sa kanila para hindi na sila mag-alala pa. Pasensya ka na kung ikaw pa talaga yung pinuntahan ko, ha? Sus, wala namang problema yun sa akin. Tsaka, kung wala kang mga gamit, pwede naman kitang pahiramin muna. Talaga? Naku, salamat, Rebecca. Ang bait-bait mo talagang pinsan. Mula ng araw na yon, sa bahay na ni Rebecca nakitira ang pinsan niyang si Clara. Mabait naman ang dalaga at marunong makisama, kaya magkasundo silang magpinsan. Masipag magluto si Clara at maasikaso rin sa kanya, kaya pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng nakatatandang kapatid sa katauhan ni Clara. Kaya nga lang, mula na matanggap sa trabaho ay bihira na lamang silang magkita sa bahay. Madalas yung ginagabi ng uwi, kaya hindi niya na ito hinihintay. Hanggang isang araw, may nasabi sa kanya ang kaibigan niyang si Rigel. Nagtatrabaho ba kay Kap yung pinsan mo? Ha? Bakit mo naman natanong? Sagutin mo muna. Akong una nagtanong eh. Hindi. Ang alam ko, natanggap siya sa pawn shop eh. Sigurado ka ba dyan? Yun ang sabi niya sa akin. Bakit ba? Anong issue mo kay Ate Clara? Parang nakita ko siya kanina kasama ni Kap eh. Loko, paano naman sasama kay Kap yun? Hindi naman sila magkakilala. Baka kamukha lang yan nakita mo. Di ba nga lahat ng tao sa mundo merong kamukha? Ano yun? Doppelganger? Ewan ko, basta sigurado ako na hindi si Ate Clara yon. Hindi. Nakita ko na kasi nang malapitan yung pinsan mo kaya alam ko ang itsura niya. Hay, sige, para matahimik yung kaluluwa mo, tatanungin ko na lang siya mamaya kung kasama ba niya si Kapitan. Okay na? Oo na. Sorry naman, pero napapaisip lang kasi ako eh. Paano nangyaring magkakilala sila? Di ba, bago lang siya dito? Marites 2.0, hindi na siya bago kasi nakarating na siya rito nung nabubuhay pa si Mama. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman siyang kakilalang taga rito talaga eh. Ay, ewan ko ha. Huwag ka sanang ma-offend para sa pinsan mo pero sa tingin ko talaga may iba sa kanya eh.
Paanong iba? Yung parang hindi siya pwedeng pagkatiwalaan basta-basta. Baka sabihin mo na naman na napaka-judgmental ko, ha? Bakit hindi ba? Ano pa sa tingin mong tawag doon, ha? Hay, nako, tigilan mo na nga si Ate Clara. Basta tatanungin ko siya mamaya. Kapag napatunayan ko na hindi sila magkasama ni Cap, ililibre mo ako ng merienda bukas. Sige ba? Nang gabi ring yun, nagpasya si Rebecca na kausapin ang pinsang si Clara para malaman kung totoo ngang ito ang nakita ni Rigel na kasama ng kapitan ng kanilang barangay. Kaya lamang inabot na siya ng hating gabi sa paghihintay, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang ate. Hanggang sa muli na naman siyang inabot ng antok. Samantala, panay naman ang tili ni Clara nang wala pa ring tigil ang paghalik sa kanya ng kapitan ng barangay na si Ronnie. Magkasama na ang dalawa mula pa noong tanghali, matapos dalhin ng kapitan sa lumang bahay nito ang kanyang kerida. Mas bata ng 14 na taon ang dalaga sa karelasyon, ngunit hindi naman yon naging problema sa kanila dahil mahal nila ang isa't isa. Nakilala ni Clara si Ronnie sa isang social media app. Nagkausap sila doon hanggang sa umabot na sila sa desisyon na tuluyan ng magkita. Ngunit bago pa man yun ay nagpapalitan na ng malalambing na mensahe ang dalawa at minsan nagpapadala rin siya ng mga masiselang larawan para sa kapitan. Umabot ng ilang buwan ang kanilang relasyon bago sila nagkita sa unang pagkakataon. Naisip ni Clara ang pinsan niyang si Rebecca na nakatira sa lugar na yon, kung saan nakaupo bilang punong barangay ang kanyang karelasyon, kaya kanyang naisip na makituloy na lamang doon. Humarap si Clara kay Ronnie at marahang hinaplos ang dibdib nito habang pareho silang nakahiga sa kama. Han, hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Siguradong magwawala yun sa galit kapag nalaman niyang magkasama tayo. Huwag mo siyang intindihin. Masyado siyang abala sa mga tinatahi niyang mga damit, kaya mag-enjoy na lamang tayo dito. Ikaw talaga? Parang hindi ka nagsasawa. Hindi talaga. Sa ganda mong yan. Tsaka hindi naman hamak na mas masaya kang kasama kumpara dun sa asawa ko. Talaga ba? Ibig bang sabihin nun, mas gusto mo na akong kasama ngayon? Ganun na nga. Nakakasawa na kasi yung ingay niya araw-araw eh. Tsaka naiintindihan ko naman na nagkakaedad na kami, pero may mga pangangailangan pa rin naman kami. At hindi na yun maibibigay sa akin ni Helena. Iba ng takbo ng utak niya eh. Pero ikaw, may magagawa ka pa para sa akin, Clara. Pwede pa nga tayo magkaroon ng anak eh. Anak agad? Huwag muna. Mag-enjoy na lang muna tayo ng tayo lamang, Han. Okay, sabi mo eh. Eh, siya nga pala. Nabanggit mo kanina na kailangan mo ng pera, hindi ba? O heto, idagdag mo sa panggastos mo. Bumili ka ng mga pampaganda para mas lalo kong ganahan sa'yo. Tsaka bumili ka na rin ng mga bagong damit. Yung sexy sana, tapos yun ang isuot mo tuwing magkikita tayo, ha? Hindi yung ganyang kaluluwang na blusa. Eh, teka, saan ba galing yan? Sa pinsan ko, kay Rebecca. Ah, si Rebecca. Naku, eh napakamakaluma pa naman manamit ng babaeng yun. Malas mo lang dahil siya lang ang mahihiraman mo ng mga damit. Ay, kung bakit man naman kasi hindi ka nagdala ng mga gamit nung pumunta ka rito eh. Tumakas nga lang ako kay nanay, diba? Lumayas ako sa amin at nagsabi na lang ako nung nakalayo na ako sa kanila. Hindi ba nagalit ang nanay mo? Wala na akong pakialam kung nagalit man siya o hindi. Wala na rin naman siyang magagawa dahil nakaalis na ako. Hindi nila alam kung nasan ako ngayon. Sinabi ko na lang na may trabaho na ako para hindi na sila mangulit. Ay, ang problema ko na lamang ay kapag tumawag si Rebecca kay nanay, siguradong bistado ko agad. Mukhang madali naman mauto si Rebecca eh. Sabi mo nga, nadadala mo siya sa pagiging ate mo sa kanya. Ipagpatuloy mo na lang yon para makuha mo ang tiwala niya.
Basta siguruhin mo lang na hindi tayo mabibisto, ha? Wala naman siyang kaide-ideya na may relasyon tayong dalawa. Tsaka, nag-iingat naman ako. Sinisiguro ko na walang nakakakita sa akin tuwing pinupuntahan kita. Baka nga ikaw pa dapat na paalalahanan ko eh. Matinik ang asawa mo. Kapag naghinala yun na may kinakalantari kang ibang babae, hindi malayong malaman na rin niya na ako yun. Sus, hindi ako paghihinalaan nun, maniwala ka. Oo naman, naniniwala ako sa'yo. Nagpatuloy ang sikretong relasyon ni Clara at Ronnie nang hindi nalalaman ng asawa niyang si Helena. Si Rebecca naman ay nananatili pa ring walang alam tungkol sa pakikipaglandian ng kanyang pinsan sa kanilang kapitan. Nang sa wakas ay magkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap, ay hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon na yon para malinawan sa sinabi sa kanya ni Rigel. Ate Clara, magkakilala ba kayo ni Kapitan? Si Cap Ronnie? Ha? Paano naman mangyayari yun eh? Hindi naman ako taga rito. May nakapagsabi kasi sa akin na nakita raw kayo magkasama nung isang linggo. Hindi ko lang naitanong agad sa'yo kasi hindi ako makahanap ng tiyempo eh. Ano ka ba? Ikaw mas nakakakilala sa akin. Kaya bakit ka naniniwala sa kwento ng iba? Pasensya ka na ate. Natanong ko lang naman. Tsaka alam ko naman na imposible talagang mangyari na magkakilala kayo. Ay, siya nga pala. Di ba sa pawn shop ka nagtatrabaho ate? Oo. Bakit mo na itanong? Wala lang, naisip ko lang na tumingin ng alas doon minsan para mabisita rin kita. Naku, wag na. Hindi mo naman ako kailangang bisitahin. Pero ate... Rebecca, bawal yon. Maaabala kami sa trabaho. Alam mo naman siguro na bawal ang distraction, di ba? Pasensya ka na ate, na-excite lang kasi ako. Alam mo naman, first time kong may makasamang kamag-anak dito at hindi ka lang nandito para magbakasyon, kundi dito ka na talaga titira. Naku, ano ka ba? Pansamantala lang ako rito. Kapag kaya ko nang magrenta, aalis na rin ako. Nakakahiya rin kasi. Bakit ka naman mahihiya ate? Ayos lang naman sa akin na nandito ka. Ang totoo niyan, pabor pa nga sa akin na nandito ka eh. Nakakalungkot din kasing mag-isa. Sus, ang drama naman nito. Pero seryoso, hindi naman pwedeng dito na lamang ako palagi. Darating ang araw na aalis din talaga ako rito. Kaya mas maganda kung wag ka na masyadong masanay. Ikaw rin, baka masaktan ka lang sa huli. Nagtaka si Rebecca sa sinabing yon ni Clara. Akala niya ay masaya sa pananatili roon ang kanyang pinsan. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang kakaibang ikinikilos ng dalaga. Napapansin niya na late na itong umaalis sa bahay na hindi naman karaniwan para sa isang tao na may trabaho. Samantala, naging kapansin-pansin na rin sa asawa ni Ronnie ang madalas na pag-alis nito kahit alam niyang tapos na ang trabaho sa barangay hall. Bagamat abala sa patahian ay hindi naman siya nagkukulang sa pag-asikaso sa kanyang asawa kahit pareho silang pagod sa trabaho. Kaya kabisado pa rin niya ang bawat kilos nito. Ang inaalala niya lamang ay ang naririnig niyang tsismis na mayroon daw babae si Ronnie. Binaliwala niya yon nung una dahil marami naman talaga itong nakakasalamuhang babae dahil sa panunungkulan bilang kapitan. Ngunit minsan, hindi na rin niya maiwasang maapektuhan, lalo na't hindi lamang isa ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Saan ka na naman pupunta? Hindi ka na nga kumain ng hapunan, aalis ka pa ng ganitong oras. Nag-aya lang kasi si Kagawad. May handaan sa kanila. Nakakahiya naman kung hindi ako pupunta. Anong oras ka uuwi? Hindi ko alam. Basta, wag mo na lang i-double lock yung pinto. May dala naman akong susi. Sino naman ang kasama mo roon? Kung makapagtanong ka naman parang binatilyo pa tong kausap mo Kakailanganin ko pa ba na makakasama ron kung kaya ko naman mag-isa? Makalis na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Naninigurado lamang ako dahil may mga naririnig ako tungkol sa'yo. Pambihira naman, oo.
Ano na naman ba to, Elena? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ronnie. Meron ka bang kabit? Kabit? Saan naman nanggaling ang ideyang yan? Sagutin mo lang kung meron o wala. Mahirap ba yun? Wala akong kabit. Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Paniwalang-paniwala ka naman. Normal sa trabaho ko na may makasama mga babae. Yan din ang iniisip ko noon, pero marami na nagsasabi sa akin, Ronnie. Pinagdududahan mo ba ako? Oo, paano ako hindi magdududa? Gabi-gabi ka na lang nawawala tapos inuumaga ka pa. Sino matinong asawa ang uuwi ng ganoong oras? Alam mo, ikaw, tigil-tigilan mo na nga yung kabibintang na may babae ako. Dahil kung meron man, matagal na kitang iniwan. Baka naman umiiwas ka lang sa kahihiyan, kaya hindi mo ako mahiwalayan. Sinabi kong tumigil ka na. At ngayon, nagagawa mo na rin akong pagbuhatan ng kamay. Tandaan mo to, Ronnie. Malalaman ko rin kung may iba ka ng babae at sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang ginawa mo. Dahil sa tahimik at mabuting may bahay ang pagkakakilala ni Ronnie sa asawa, binaliwala na lamang niya ang banta nito. Sa isip-isip niya noon ay kahit anong katarantaduhan pa man ang kanyang gawin, wala pa ring magagawa ang kanyang asawa at hanggang pagbabanta lamang ang kaya nitong gawin. Ngunit aminado ang kapitan na totoo ang sinasabi ng ginang na umiiwas lamang siya sa kahihiyan, kaya hindi niya maamin-amin ang tungkol sa iba't ibang babaeng nakakasama niya. Dahil isang pagkakamali lamang, malaking kasiraan na sa kanya bilang isang public servant. Wala namang kaalam-alam si Helena sa lihim ng kanyang asawa na matagal na nitong tinatago sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman na bukod kay Clara ay may iba pang babaeng ginagawang parausan ang kapitan. Kumusta? Nandito na ba ang mga babaeng makakasiping ko ngayong gabi? 3 lang ang nakuha namin, Kap. Sigurado ka bang hindi magrereklamo ang mga yan? Baka naman pagkatapos kong galawin ay bigla na lang akong kasuhan. Naku, malabo po mangyari yun. Matindi ang pangangailangan niyang mga yan. Tsaka ang swerte niyo po, mga sariwang-sariwa pa. Bah, oo nga. Sarap pisilin eh. Hindi na ako makapaghintay na makasiping kayong lahat. Pero teka, ano nga palang hinihingi nilang kapalit? Yung isa, pang tuition daw po, Kap. Yung 2 naman, pangkain. Sige, bibigyan ko sila mamaya. Pero, Kap, may problema. Oh, ano naman yun? Yung isang babae na naikaman nyo kagabi, tumanggi magpabayad. Sumobra daw kayo eh. Gusto magreklamo. Ano? Wisit naman oh. Nasaan siya? Hindi mo dapat pinaalis yun. Kap, alam ko naman po na yan ang sasabihin niyo sa akin, kaya hindi ko hinayaang umalis. Oh, nasaan na nga? Nasa hideout ng mga adik na pinuprotektahan niyo, Kap. Pinagpipiesta na siya ron ngayon. Hindi ko nga alam kung mabubuhay pa siya pagkatapos siyang pilahan ng mga adik ron eh. Hayaan mo na siya ron. Ang mahalaga, may makakasama ako ngayon. Pagkatapos ko, ikaw naman para hindi ka lugi. Talaga, Kap? Ayos! O siya, magbantay ka na lang muna dito sa labas. Mag-enjoy na muna ako sa loob, ha? Marami nang pinagsamantalahan si Ronnie na tinatakot niya lamang para hindi magsumbong. Ngunit kadalasan, ginagamit na lamang niya ang kanyang pera para patahimikin ang mga yon. Protektor siya ng mga drug pusher sa kanilang barangay at malaki rin ang natatanggap niya mula sa sindikatong kinabibilangan ng mga ito. Kinabukasan, nakarating na lamang sa kapitan ang balitang patay na raw ang babaeng dinala ng tauhan niya sa pugad ng mga adik. Binawian daw ng buhay ang babae matapos itong pagpasapasahan ng higit 10 lalaki. Imbis na maawa at makonsensya sa nangyari, ipinagkibit-balikat niya na lamang yun at sinasabing lahat naman ng tao ay darating sa puntong yun. Sa kabilang banda,
Nagpatuloy ang paghihinala ni Helena sa asawang si Ronnie, kaya gumawa na rin yon ng paraan para malaman kung nagsasabi nga ba yon ng totoo. Isang gabi, hinintay ng ginang na makaalis ang asawa at binalak na sundan para malaman kung saan ito pumupunta. Ganun na lamang ang pagkagulat sa muka ng ginang nang mapagtanto kung saan pumupunta si Ronnie. Naikuyom niya ang kanyang kamao nang huminto ang kotse ng asawa sa tapat ng bahay ng yumao niyang kaibigan. Sa pagkakaalam niya, ang anak na lamang nitong babae ang naiwan doon at siya na ang nagmamay-ari ng bahay. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa galit at hindi na hinintay na lumabas ang babae mula roon. Malinaw na sa kanya na si Rebecca ang kabit ng asawa niya at siyang dahilan kung bakit palagi itong nawawala tuwing gabi. Sa galit ng ginang, humantong siya sa isang desisyon. Sa pagkakataong yon, hindi niya na inisip na anak ng kaibigan niya si Rebecca. Kung ang babaeng yon ang kabit ng kanyang asawa, hindi siya papayag na hindi ito makakaranas ng matinding pagdurusa. Nakakainis! Naligo naman ako Bakit hanggang ngayon kinakati pa rin ako? Nagpalit ka ba ng sabong ginagamit? Hindi naman, kaya nga nagtataka ako kung bakit ngayon lang ako kinati ng ganito Nagkasugat-sugat na nga ako sa may alak-alakan Ang hapdi kaya, lalo na kapag nalalagyan ng pawis. Patingin nga. Ayan kagabi lang naman nagsimula yung pangangati ko tapos ngayon, ganyan yung nangyari. Nagkasugat na ako. Parang hindi pang karaniwang sugat to Ito pa lang bang nagkakasugat? Sa tingin ko, meron na rin sa likod ko Napadiin kasi ang pagkamot ko kanina. Pakitingin mo nga. Sigurado ka ba? Sus, ngayon pa ba tayo magkakaroon ng mali siya? Angatin mo na lang yung damit ko sa bandang likod. Tingnan mo lang kung may sugat. Oo, eto na gagawin na. Galit ka agad Rebecca, bakit ganitong likod mo? Ang daming maliliit na sugat. Ha? Pero isa lang naman ang kinamot ko kanina Hindi ang dami talaga. Mukhang kailangan mo na magpatingin sa doktor. Baka mamaya kung ano na to. Nagpasya si Rebecca na magpatingin na sa doktor dahil sa dami ng sugat niya sa likod at sa ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit matapos manggaling sa ospital, hindi pa rin siya nagkaroon ng kasagutan kung bakit siya nagkaroon ng mga sugat sa katawan. Malinaw na hindi raw yon mula sa kahit anong allergy. Isa pa, hindi naman maselan ang balat ng dalaga para magkasugat ng ganoon. Hapon na nang makalabas ng ospital si Rebecca. Naglalakad siya patungo sa parking area nang bigla na lamang sumulpot ang isang matandang lalaki na may nakasaklob na itim na tela sa ulo kaya hindi niya makita ang muka. Ngunit nang huminto sa harapan niya ang lalaki, sa kanya lamang ito unti-unting nakilala. Mang Ambo, kayo po pala. Nagulat naman po ako sa inyo. Akala ko po kung sino na yung humarang sa akin. Si Mang Ambo ay kaibigan ng yumao niyang ina. Kasama niya ito sa lamay hanggang sa libing ng nanay niya at isa rin sa mga nag-alay ng panalangin. Kwento ng kanyang ina, nakilala raw nito ang matanda noong araw na nahimatay ito sa gilid ng kalsada. Dinala ng kanyang nanay sa ospital si Mang Ambo. Biyudo na raw ang matanda at nag-iisa na lamang sa buhay, kaya nagpasya na yung tumira sa may paanan ng bundok. Dahil mabait ito, ay naging magaan agad ang loob ng kanyang nanay. Hanggang sa naging magkaibigan na ang dalawa. Pakiramdam daw noon ng kanyang nanay ay nagkaroon ito ng isa pang ama sa katauhan ng matanda. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, nananatiling tahimik si Mang Ambo matapos niya itong batiin. Nakatitig lamang yun sa kanya na tila hindi niya nagugustuhan ang kanyang nakikita. Ayos lang po ba kayo? Merong anino.
Po? Ano pong anino? May nakikita kong anino na nakasunod sa iyo, Iha. At hindi maganda ang hatid niyan sa buhay mo. Nakakakita po kayo ng mga... Mukhang marami pang hindi nasasabi sa iyo ang nanay mo. Gusto ko sanang magkwento, ngunit hindi ito ang tamang pagkakataon. Iha, kailangan mo ng tulong. Tulong? Hindi ko po kayo maintindihan, Mang Ambo. Yung mga sugat mo sa katawan, dulot yan ng isang sumpa. Hindi mo mahahanap ang lunas kung hindi mo malalaman kung sino ang taong may matinding galit sa iyo. Teka, paano niyo po nasabing dahil ito sa sumpa? Baka nagkakamali lang po kayo. Ang totoo po niyan, may mga binigay na pong gamot sa akin para sa mga sugat ko. Mga ilang araw lang po, mawawala na rin po ito. Hindi kita pipiliting maniwala, Iha. Ngunit kapag dumating ang oras na lumabas na ang mga insekto mula sa mga sugat mo, alam mo kung saan ako pupuntahan. Handa akong tulungan ka sakaling kailangan mo ang tulong ko. Sige po. Salamat po, Mang Ambo. Pauwi na po ba kayo? Kung gusto nyo, ihatid ko na po kayo. Ay, hindi na, Iha. May kailangan pa akong puntahan. Pero salamat sa alok mo, ha? Napakabait mo rin, katulad ng iyong ina. Kinagabihan, mas lumala ang nararamdaman ni Rebecca nang magpasya na siyang matulog. Tinapos niya muna ang paghuhugas sa mga ginamit sa kusina bago nagtungo sa kanyang silid. Ngunit nang hahakbang na sana siya, ay bigla na lamang siyang napahawak sa mesang malapit sa kanya matapos mawalan ng balanse. Biglang nanghina ang mga tuhod niya at hindi agad nakagalaw sa kanyang pwesto. Nasa ganoon siyang kalagayan nang bumukas ang pinto. Tumambad ang pinsan niyang kadarating lamang mula sa trabaho. Napakunot noo pa ang dalaga nang makita ang kanyang itsura. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ate Clara, namamanhid ang mga pako. Hindi ako makagalaw. Teka, aalalayan kita. Aray, huwag mo lang hawakan yung braso ko, ate. Ang hapdi kasi ng sugat ko eh. Ay, Diyos ko, bakit ang dami mong sugat? Pati leg mo meron. May allergy ka ba? Wala, ate. Galing nga ako sa doktor kanina eh. Kaya lang, hindi rin naman naging malinaw kung bakit ako nagkaroon ng napakaraming sugat. Pero nakabili naman ako ng gamot. May ointment na rin akong ilalagay. Magpapatulong nga sana ako sa'yo eh, kung okay lang. Oo naman. Halika, aalalayan na kita hanggang kwarto. Ako nang bahalang maglagay ng gamot sa mga hindi mo kayang lagyan. Ay, bakit ba kasi bigla ka na lamang nagkaganyan? Baka mamaya ay pinabarang ka na, ha? Barang? Oo, ganyan na ganyan ang nangyayari kapag binabarang. Simula pa nga lang yan eh. May mas malala pa mangyayari sa'yo kung sakali. Ay, teka, sino naman ang mambabarang sa'yo? Ay, alam mo ate, ordinaryong sugat lang naman talaga to. Hindi ako binabarang gaya ng sinasabi mo. Di ba, ang mga binabarang lang ay yung may mga kaaway o nakaalitan. Wala naman ako nakakaaway. Halos lahat ng mga taga rito, kasundo ko. Hindi kaya may naiinggit sa'yo? Ay, ano naman ang kaiinggitan nila sa akin? Aba, marami. Maganda ka, mapera. Halos lahat na nga nasa iyo na eh. Akala lang nila yon. Ang lungkot-lungkot kaya ng buhay ko rito. May pera ka nga, mag-isa ka naman. Alam ko na, para hindi lang ikaw ang masaya. I-donate mo sa akin ang pera mo. Ewan ko sa iyo, ate. Sige na, tulungan mo na lang ako. Aray. Ano yun? Parang may pumutok na sugat ko, ate. Ang sakit. Ay, Diyos ko, Rebecca, yung sugat mo, may maliliit na uod. Matapos magsilabasan ang maliliit na kulay itim na uod mula sa mga sugat ni Rebecca, ay sunod-sunod naman siyang napaduwal. Halos kapusin na siya ng hininga dahil doon.
Bukod pa ang pananakit ng kanyang katawan at ang hapdi ng kanyang mga sugat na hindi nagpatulog sa kanya. Kinabukasan, dahil hindi pwedeng lumiban sa trabaho si Clara, ay tinawagan na lamang ni Rebecca ang kaibigan na si Rigel para magpatulong doon. Nang araw na yon, nagdesisyon na siyang puntahan si Mang Ambo. Bagamat noong una ay hindi siya naniwala na may bumabarang sa kanya, naging malinaw sa kanya ang lahat nang magsilabasan ang mga uod mula sa kanyang mga sugat. Gayon din sa mga isinusuka niya. Nangingitim na rin ang ilalim ng kanyang mga mata na halos lumubog na at mas naging mabilis ang kanyang pangangayayat. Tao po! Tao po! Mang Ambo, ako po ito, si Rebecca. Oh, Rebecca, pasok ka, iha. Inaasahan ko na ang pagdating mo ngayon. Sino yung kasama mo? Si Rigel po, kaibigan ko. Magaan ang enerhiyang dala mo, iho. Mukhang makakabuti ka para sa kaibigan mo. Halika, pumasok at samahan mo si Rebecca. Kailangan ka niya. Mang Ambo, ano po ba nangyayari sa akin? Bakit po ganon? Mas lalong lumalala ang sakit ko. Yung mga sugat ko, may mga lumalabas ng uod. Natatakot na po ako. At hindi ko po maintindihan kung bakit ko ito nararanasan. Sabi po ni Ate Clara, baka binabarang daw po ako. Maupo ka muna, iha. Inihanda ni Mang Ambo ang mga kagamitan at saka sinindihan ang mga baliktad na kandilang nakapalibot sa isang simbolo na nakaukit sa malapad na kahoy. Kasunod noon ang pag-usal ng matanda ng mga salita na hindi nila maunawaan. Ilang sandali pa, pinalapit nito si Rebecca. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at ipinatong sa simbolong nakaukit sa kahoy, habang patuloy ang pag-usal ng mga salitang tila parte ng isang orasyon. Mang Ambo, para saan po ba ito? Kailangan kong malaman kung sino ang nagpapabarang sa'yo, dahil sa kanya dapat ibalik ang sumpa. Wala kang ginawang masama sa kanya, ngunit kailangan niya ito mapagtanto sa paraang mararanasan niya rin ang anumang pahirap at pasakit na ipinararanas niya sa iyo. Sino po ba siya, Mang Ambo? Malalaman mo rin sa takdang panahon, iha. Ngunit sa ngayon, inumin mo muna ang herbal na ito para mawala ang epekto ng pambabarang sa iyo. Babalik sa dati ang katawan mo at mawawala ang sakit na pinadapo ng sino man may galit sa iyo, Rebecca. Pero paano ko po malalaman kung sino po ang may galit sa akin? Hindi po ba pwedeng humingi na lang ako ng tawad sa kanya? Wala kang kasalanan sa kanya, kaya wala kang dapat ihingi ng tawad. Sa sinabing yun ni Mang Ambo ay mas lalong naguluhan si Rebecca. Kahit anong pag-aalala ang gawin niya, ay wala siyang maisip na taong maaaring magtanim ng galit sa kanya dahil naging mabuti naman siya sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Samantala, sinadya namang hintayin ni Helena ang asawang si Ronnie para kumprontahin tungkol sa kabit na kanyang itinatago. Nakakuyom ang kanyang kamao habang nakaupo sa mahabang upuan. Panay ang tingin niya sa orasan. Kung pwede lamang, pabibilisin niya na yon nang makapag-usap na sila ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, narinig na niya ang paghinto ng pamilyar na sasakyan sa labas. Agad na tumayo ang ginang at hinintay na bumukas ang pintuan. Mabuti naman at umuwi ka pa. Ano na naman ba to, Helena? Huwag ka magmaang-maangan. Nasaan yung kabit mo? Nanggaling ka ba sa kanya? Ha? Ano bang kabit yung pinagsasasabi mo? Hindi ka pa rin ba tapos dyan? Totoo naman Bakit hindi mo pa aminin na inuuwian mo na ang kabit mo? Nakita kita. Sinundan kita, Ronnie. Kaya alam ko. Saan mo ako sinundan?
Sa bahay ng dati kong kaibigan. Nakita kita. Doon ka pumunta kaya sigurado na akong doon nakatira ang kabit mo. Sinabi ko naman na sa'yo na wala akong kabit. Kapag hindi mo siya hiniwalayan, sisiguruhin kong matatapos na ang paghari-harian mo rito. Talaga bang ipagpapalit mo ang lahat ng meron ka ngayon para sa babaeng yon? Mag-isip ka, Ronnie. Huwag ka mag-alala. Kaya pa kitang patawarin, basta tigilan mo na ang pakikipagkita sa kanya. Hindi mo na siya kailangang hiwalayan dahil ginawan ko na ng paraan. Anong ginawa mo? Ipinabarang ko siya. At sigurado akong pinagdurusahan niya na ngayon ang kanyang kalandian. Matapos marinig ang mga sinabi ni Helena, ay agad na umalis ng bahay si Ronnie para puntahan si Clara, sa pag-aakalang ang babaeng yun nga ang ipinabarang ng kanyang asawa. Halos paliparin na ng kapitan ang kanyang sasakyan. Mapuntahan lamang ang dalaga. Ilang beses na muntik siyang maaksidente sa daan, ngunit nagagawa naman niya yung lusutan. Ilang sandali pa, nakarating na siya sa bahay ni Rebecca, kung saan niya inihatid si Clara. Clara! Clara! Oh, Han, bakit ka bumalik? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Wala ka bang nararamdaman na kahit ano? Ha? Wala naman. Bakit ba? Ano ba nangyari? Si Helena, alam na niyang may kabit ako. Sinundan niya ako nung pumunta ako rito, kaya alam niya nang dito ka nakatira. Ano? Alam na ni Helena na may relasyon tayo? Oo, kaya ipinabarang ka niya. Ipinabarang? Seryoso ka ba dyan? Wala namang... Diyos ko! Si Rebecca! Ano si Rebecca? Hindi kaya si Rebecca ang pinaghihinalaan ng asawa mo? Sa kanyang bahay na ito. Baka hindi alam ni Helena na dito rin ako nakatira. Kaya pala nagkaganoon ang pinsan ko. Nagkasugat-sugat ang katawan niya at kagabi lang, suka siya ng suka. Nalintikan na. Ano nang gagawin natin ngayon? Mapapahamak ang pinsan mo hanggat hindi alam ng asawa ko na ikaw naman talaga ang kabit ko. Totoo nga palang may relasyon nga kayong dalawa. Ang galing! Ang galing-galing niyo! Rebecca, nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Oo, at narinig ko ang sinabi ni Kapitan na kabit ka niya. Narinig ko rin na ipinabarang ako ni Tita Helena dahil akala niya ako ang kabit ng asawa niya. Talaga ba, Ate Clara? Kaya mong sumira ng pamilya ng iba? Yun ba ang dahilan kaya ka nandito? Rebecca, magpapaliwanag ako. Para ano? Para utuin ulit ako? Hindi na, ate. Hindi na ako maniniwala sa'yo, kaya makakaalis ka na. Umalis ka na rito dahil hindi ko kayang makasama ang isang babaeng maninira ng pamilya ng iba at ginagamit pa ako para sa kalukuhang yon. At sinisiguro ko rin sa inyo na malalaman ni Tita Helena ang totoo. Napakawalang hiya nyo. Napahamak ako ng dahil sa kalandian yung dalawa. Rebecca, please. Pakinggan mo muna ako. Huwag mo kaming isusumbong kay Helena. Kaibigan ni Mama si Tita Helena. Maganda ang samahang nabuo nila. Sa tingin mo hayaan ko maging masama ang tingin niya sa akin para isalba ka? Hindi ako bayani, Ate Clara. Gagawin ko kung anong tama. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo. Magkadugo kayo ni Clara. Talaga bang mas matimbang sa iyo ang ibang tao? Talagang sa inyo pa nang galing yan, ha? Ibang tao ba si Tita Helena para sa inyo? Kap, mali po yung ginagawa niyo ni Ate Clara. At kailangan niya yung harapin dahil may napahamak ng iba dahil sa relasyon yung dalawa. Huwag ka nang makialam sa amin. Huh? Man, kailangan natin gumawa ng paraan para hindi makapagsalita ang babaeng yan. Ano? Anong gagawin natin sa kanya? Hindi siya pwedeng makaalis sa bahay na ito. Pagkasabi noon ay agad na kumuha ng lubid si Clara habang hawak-hawak naman ni Ronnie ang nagpupumiglas na si Rebecca. Binusalan siya ng kanyang pinsan para hindi na makapagsalita o makasigaw dahil makakaagaw pansin yon sa mga kapitbahay. Nang makakuha ng lubid ay mabilis siyang iginapos ng dalawa sa loob ng kanyang silid para walang makakita sa kanya.
Nang masigurong hindi na siya makakatakas doon, ay umalis na si Clara kasama si Kapitan Ronnie. Habang nasa loob ng kotse ay hindi nakatiis si Clara na kumprontahin ang kapitan dahil sa ginawa ng asawa nitong si Helena. Talaga bang wala ka man lamang gagawin? Ipapabarang na ako ng asawa mo. Ano pa bang pinuputok ng butsi mo? Hindi naman ikaw ang tinamaan ng sumpa, hindi ba? Yung pinsan mo nagdurusa ngayon, hindi ikaw. Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Alam ko, pero nakakaawa si Rebecca. Naging mabuti siya sa akin, Ronnie. Tapos ganun pa ang igaganti ko sa kanya. Ikaw ang may utang na loob sa kanya, kaya hindi ko na problema yon. Problema nating dalawa yon. Ano yun kapag nagkaipitan, ako na lang mag-isa? Pero kapag inaatake ka ng kamanyakan mo, dalawa tayo magsasisi. Tigilan na natin to. Anong tigilan? Ikaw ang tumigil. Ang tagal na nating magkarelasyon, Ronnie. At nangako ka sa akin na iiwan mo ang asawa mo para makapagsama na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Alam naman natin dalawa na maling-mali na magkaroon tayo ng relasyon. Nung pa nga dapat natin to itinigil eh. Ayoko. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Ronnie. Wala ka na magagawa kung gusto ko na makipaghiwalay, Clara. Mas kailangan ko ang asawa ko ngayon. Masisira ang karera ko sa politika kung itutuloy pa natin to. Hindi ako papayag. Sinabi mo sa akin na mahal mo ko, kaya hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Makiayon ka na lang, Clara. Para sa ating dalawa rin to. Kapag nagkabistuhan, pareho tayo malalagay sa kahihiyan. Kaya maghiwalay na tayo habang kaya pa tayong patawarin ng asawa ko. Eh di lumabas din ang totoo. Gusto mo pa magkaayos kayo. Kaya ba itatapon mo na lang ako ng ganun-ganun na lang? Maayos naman tayo maghihiwalay, Clara. Bibigyan kita ng pera para merong kang panimula. Dahil wala ka naman talagang trabaho. Pero hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ito. Pumayag si Clara na makipaghiwalay kay Ronnie. Ngunit sa isang kondisyon, bibigyan siya nito ng 100,000 piso bilang panimula. Dinagdagan pa yon ng 50,000 piso kapalit ng pagpapatahimik niya sa pinsang si Rebecca. Sinamantala niya naman ang pagkakataon dahil alam niyang mayaman ang lalaki. Katwiran niya makakahanap pa naman siya ng ibang karelasyon na mas bata at mas gwapo pa kay Ronnie. Kaya lang naman siya nagtitiis sa kapitang yon ay dahil kaya nitong suportahan ang lahat ng kanyang mga luho. Nang makabalik sa bahay ni Rebecca, marahas na lamang siyang napabuntong hininga nang maalala si Clara na wala man ng pagkain o kahit inumin nang iwan niya yon sa silid. Napapailing na kumuha siya ng ilang pirasong biskwit at isang pitsil na tubig, saka ito dinala sa dalaga. O ayan, kumain ka at uminom ng tubig. Yan lang ang magagawa ko ngayon para sa iyo. Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo eh. Kaya lang, hindi talaga kita pwedeng pakawalan. Masisira lahat ng pinaghirapan ko. Malas mo lang dahil nabisto mo ako. Kung wala ka sanang alam, hindi yan mangyayari sa'yo. Teka, totoo bang nakikita ko? Wala nang mga sugat mo? Dahil hindi makasagot si Rebecca, tinanggal ni Clara ang busal ng dalaga sa bibig. Kinalagan din niya ang mga kamay nito, ngunit nanatili lamang nakagapos ang mga paa para hindi ito makatakas. Nanlilisik ang mga matang tinitigan siya ng kanyang pinsan. Dama niya ang matinding galit nito dahil sa kanyang ginawa, ngunit wala na siyang magagawa pa roon. Napakasama mo, Clara! Wow, galit ka na nga. Hindi mo na ako tinatawag na ate. Okay lang naman sa akin, pero bakit nga wala ka ng sugat? Huwag mong sabihin, pumunta ka sa isang albularyo. Oo, ginawa ko yun. Dahil hindi naman dapat ako nagdurusa sa pambabarang ni Tita Helena. Kung may ideya lang sana siya na ikaw ang sumira sa pamilya niya, hindi na sana siya mahihirapan. Hindi na siya mahihirapan. Naghiwalay na kami ni Kapitan. Dapat maging masaya na siya. Pero bakit parang masaya ka pa? Dahil nakuha ko na ang gusto ko. Kung ganon, pakawalan mo na ako rito. Hindi pwede. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nakuha ko na ang gusto ko, kaya mas lalong hindi pwedeng malaman ni Helena ang tungkol sa aming dalawa ni Ronnie. Kawawang Kapitan. Mukhang pahihirapan pa siya ng asawa niya bago sila magkaayos. Ay,
Basta ko, okay na ako. Pwede na akong umuwi sa amin dahil wala naman ako mapapala rito. Ipapamukha ko kay nanay na nagkamali siya ng palayasin ako. Pinalayas ka ni tita? Kaya ba wala kang dalang gamit nung pumunta ka rito? Napakasinungaling mo talaga. Kinailangan kong gawin yon para hindi mo natawagan si nanay. Alam kong kapag nakausap mo siya, malalaman mo na ang tungkol sa pagsisinungaling ko. Matagal na kami may relasyon ni Ronnie. Nagkakilala kami online. Akala ko magiging masaya talaga ako sa kanya, kaya pinuntahan ko siya. Hindi ko naman akalain na kapag nagkagipitan ay hihiwalayan niya rin pala ako. Takot siya masira ang karera niya, lalo na't balak pa niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Nagpapaligoy-ligoy ka pa? Sana sinabi mo na lang na matagal ka ng kabit ni Kapitan. Kabit na akong kabit, pero nagmahal lang naman ako, Rebecca. Yang pagmamahal mo ang pinakamatinding lason na magpapahirap sa'yo. Napakasama mong tao, Clara. Ah, ganon? Sige, huwag ka nang kumain. Hindi ka kakain ng 1 linggo. Magdusa ka dyan. Ibinalik ni Clara ang pagkakagapos ng mga kamay ng kanyang pinsan. Saka iniwan siya ron, nagutom at uhaw na uhaw. Walang patidang luha ng dalaga habang nagpupumilit pa ring makawala. Ngunit sadyang mahigpit ang pagkakagapos sa mga kamay at paa niya. Napayuko na lamang si Rebecca. Tahimik siyang nagdasal na sana'y may dumating doon para siya ay tulungan. Ilang sandali pa, tila nabuhayan ang dalaga nang maisip niya si Rigel na palaging pumupunta roon tuwing Biyernes ng hapon para sabayan siya sa hapunan. Palagi kasi siya nagluluto para sa kanilang dalawa tuwing Biyernes dahil yun lamang ang araw na nagkakasama sila ng matagal mula nang maging abala na rin si Rigel. Inabot pa ng ilang araw si Rebecca na walang pagkain o inumin man lang, kaya halos mawalan na siya roon ng malay. Pagsapit ng Biyernes, umaga pa lamang pinipilit na niyang matanggal ang busal sa kanyang bibig. Nagawa niya naman yon kahit na hirap, ikinikiskis niya ang bibig sa dulo ng maliit na mesa sa kanyang tagiliran. Bandang hapon na nang marinig niya ang boses ni Rigel na nagtatawag sa labas ng kanyang bahay. Mabuti na lamang at wala pa roon si Clara dahil gabi na ito kung umuwi. Rebecca? Rebecca, nandiyan ka ba sa loob? Rigel? Rigel, tulungan mo ako! Ano raw? Rigel, tulong! Tulong? Teka, ano ba nangyayari? Rebecca, nasan ka? Ano nangyayari dyan? Nandito ako sa kwarto. Nakagapos ako. Tulungan mo ako. Sirain mo na yung pinto. Eto na, sisipain ko na. 1, 2, 3. Rebecca! Dito, sa kwarto. Pambihira, nakalak din. Sisirain ko na rin to. Rigel, buti na lamang dumating ka. Ano ba nangyari? Bakit ka nakagapos? Si Clara, siyang gumawa nito sa akin. Ano? Bakit ka naman ito gagawin sa'yo? Alam ko na kung sino nagpapabarang sa akin. At alam ko na rin kung anong dahilan. Oh, sino nagpapabarang sa'yo? Si Tita Helena. Ha? Helena? Yung asawa ni Kapitan? Oo, siya nga. Matagal na raw silang may relasyon at sikap ang dahilan kaya siya pumunta rito. Nagsinungaling na siya sa akin nung una pa lang. Hindi totoong nanakawan siya sa biyahe. Naglaya siya sa kanila dahil nag-away sila ni Tita. Ano? Ang lala naman pala ng pinsan mong yun eh. Hindi lang yon. Wala talaga siyang trabaho rito. Tuwing umaalis siya, nagkikita sila ni Caproni. Kaya pala palagi siyang may mga bagong gamit. Yun pala, may sugar daddy siya rito. Pero bakit kailangan ka pa niyang igapos at ikulong dito ng ilang araw? Namumutla ka na oh. Hindi pa ako kumakain. Ilang araw na akong walang pagkain at inumin, Rigel. Kung hindi ka dumating, siguradong dito na ako mamamatay. Buti na lang talaga palagi akong pumupunta rito tuwing Biyernes eh. Ay, ngayong alam ko na may posibilidad palang mangyari sa iyo yan, dadalasan ko ng pagpunta rito para lagi kang may kasama. Kung pwede nga dito na ako tumira, gagawin ko na eh. Hindi naman pwede yun, no? Ano ka ba? Pero sa ngayon, may magagawa ka pa rin sa akin. Gutom na ako.
Halos hindi na ako makagalaw sa sobrang panghihina. Ako nang bahala. Dito ka lang muna, huwag ka nang pabebe. Kukuha ako ng kahit anong makakain mo tsaka maiinom. Ipagluluto na lang kita mamaya ng hapunan. Tsaka, kung ayos lang sa'yo, dito na muna ako magpapalipas ng gabi para mabantayan kita. Hindi na kailangan, Rigel. Samahan mo na lang ako mamaya. Saan? Kay Mang Ambo. Matapos makakain at makainom ng tubig, agad na naghanda si Rebecca para sa pagpunta kay Mang Ambo. Kinuha niya lang ang mahalaga niyang gamit at saka ibinilin sa mga kakilala ang kanyang bahay bago nila yon nilisan. Ngunit bago sila tuluyang magtungo sa bahay ng matandang albularyo na isa ring mambabarang ay kumuha muna siya ng litrato ni Clara sa mga gamit nito. Si Rigel naman inasikaso ang pagkuha ng lumang poster ni Kapitan. Nang makumpleto ang mga kailangan nila ay hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Samantala, napakunot noon naman si Ronnie nang mapansin ang pagkabalisa ng kanyang asawang si Helena. Mula umaga kasi ay palakad-lakad na ito at panay ang kamot sa balat. Napansin din niya ang maliliit na sugat sa binti ng kanyang asawa at sa paglipas ng oras ay tila nadadagdagan yon ng nadadagdagan. Helena, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan ah. Kinakati kasi ako, pero hindi ko naman alam kung saan ko kakamutin. Tsaka parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, Ronnie. Lalagnatin yata ako. Magpahinga ka na kaya muna. Hindi pwede. May pupuntahan pa ako mamaya. Saan ka ba pupunta? Sasamahan na lang kita. Hindi na. Ako na lamang. Saan ka nga pupunta? Bakit mo ba inaalam? Gusto nga kitang samahan. Baka kung mapano ka pa niyan sa daan. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo kong alalahanin. Nagtaka si Helena kung bakit yon nangyayari sa kanya. Ayaw mang isipin ng ginang, ngunit pakiramdam niya ay bumabalik sa kanya ang sumpa ng pambabarang na dapat ay sakabit ng kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng mambabarang na pinuntahan niya noon na unti-unti nitong pahihirapan ang babaeng sumira ng kanilang pamilya. Kaya nagbigay siya ng litrato ni Rebecca. Kinagabihan, mas lumala pa ang kanyang kondisyon. Nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo na sinabayan pa ng kanyang katawan na tila sinisilaban. Dahil sa lumalalang pakiramdam ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Helena. Malakas ang kutob niya na binabarang din siya, kaya kailangan niyang malaman kung sino ang gumagawa noon. Sa isip-isip ng ginang ay hindi niya matatanggap kung si Rebecca pa mismo ang magpapabarang sa kanya para makaganti sa pagpapahirap niya sa babae. Ngunit nang makausap niya ang mambabarang na nilapitan niya noon, nagulat siya nang sabihing may kumontra sa ginagawa nito, at hindi hamak na mas malakas ang itim na mahikang taglay ng sinumang gumawa noon sa kanya. Nanatiling walang kasagutan ang mga tanong sa isipan ni Helena matapos puntahan ang matandang mambabarang. Kahit lunas sa kondisyon niya ay wala rin itong naibigay, ngunit tumatak sa kanya ang huling sinabi nito, ang nag-iisang bahay sa may paanan ng bundok. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon, ay tumulak pa rin siya upang puntahan ang lugar na yon. Pagbaba ni Helena sa kotseng minamaneho, napuno siya ng pagtataka nang makita si Rebecca na lumabas mula sa bahay na kanyang pinuntahan. Anong ginagawa mo dito, Rebecca? Tita Helena? Alam kong ikaw ang dahilan, kaya nangyayari ito sa akin. Ang kapal na mukha mong babae ka. Pagkatapos mong ahasin ang asawa ko, may lakas ka pa talaga ng loob na ipabarang ako. Pasensya na po, tita.
Hindi ko naman po kasi alam na kayo nagpapabarang sa akin. Nung una, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit galit na galit kayo sa akin. Pero nung nabisto ko sina Kapitan Ronnie at ang pinsan ko, saka lang po naging malinaw sa akin ang lahat. Pinsan? Sinong pinsan? Si Clara po, tita. Nitong nakarang buwan lang po, dumating siya sa bahay para pansamantalang makituloy sa akin. Sabi niya, magtatrabaho daw po siya dito, pero nalaman ko po na wala naman pala talaga siyang trabaho. At kaya lang siya nandito dahil sa asawa ninyo. Totoo po ang sinasabi niya, Tita Helena. Nagkamali po kayo ng pinapabarang. Hindi po si Rebecca ang kabit ni Kapitan, kundi si Clara. Tsaka, tingnan niyo ang ginawa ng babaeng yun. Nagkasugat-sugat ang mga braso at mga binti ni Rebecca dahil iginapos po nila. Ikinulong siya ng babaeng yun at hinayaang ilang araw na walang pagkain at tubig. Ginawa niya po yun sa akin dahil alam niya magsusumbong ako sa inyo, tita. Ano? Totoo ba lahat ng sinasabi ninyo? Opo, tita. Kung hindi po kayo naniniwala sa amin, kahit sikap na lang po mismo ang tanungin ninyo. Siya nga po pala, pupuntahan din po sana talaga namin kayo para dalhin dito dahil gusto ko na pong itigil yung pagpapahirap sa inyo. Nagawa ko lang po talaga yun dahil hindi ko alam na kayo yung nagpapabarang sa akin. Teka, sino ba ang nakatira dito? Si Mang Ambu po. Matutulungan niya po kayo. Ang totoo po niyan, hinihintay niya na kayo sa loob. Inaasahan niya na darating kayo dito ngayon. Nahulaan niya yun? Opo, kung ganun, napakahusay nga niya. Iha, pasensya ka na sa nagawa ko, ha? Hindi ko kasi alam na hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay niyo, kaya akala ko ikaw ang kabit ni Ronnie. Patawarin mo sana ako, Rebecca. Wala pong problema yon. Naiintindihan ko na po kayo, pero kailangan po nating pagbayarin ng taong nanakit sa atin, tita. Kailangan niyo pong matutunan ng mga pagkakamaling nagawa niya. Sinira niya ang pamilya niyo at iniligay niya naman sa kapahamakan ng buhay ko. Tama ka, Iha. Kailangang maturuan siya ng leksyon. Nagawa ni Mang Ambo na alisin ang sumpa sa katawan ni Helena. Kaagad na gumaling ang mga sugat nito na tila walang nangyari. Muling humingi ng tawad ang ginang kay Rebecca dahil sa pagpapahirap nito sa kanya. Hindi naman siya nagtanim ng galit o ng sama ng loob dahil bukod sa kaibigan yon ng kanyang ina ay sadyang napakabuti nito sa kanya noon pa man. Nung araw na yon, matapos gamutin ang mga sugat ay nagpaalam na si Helena kay Rebecca. Gustuhin man daw nitong magpatulong kay Mang Ambo sa plano niyang gantihan si Clara ay nakapagdesisyon na ang ginang na kausapin na lamang ang kakilalang mambabarang na siyang unang nagpahirap sa kanya. Nirespeto naman niya ang desisyon nito. Nang makaalis si Helena, agad na ibinigay ni Rebecca at Rigel kay Mang Ambo ang mga nakuhang litrato. Dinala sila ng matanda sa likod bahay kung saan makikita ang bilog na hukay na natatakpan lamang ng mga dahon ng saging. Ano pong meron dyan sa hukay na yan, Mang Ambo? Dito ko nilalagay ang mga alaga ko, Iha. Malulusog sila at alagang-alaga. Ano po bang inaalagaan ninyo? Halika, tingnan mo. Napakaganda nila, hindi ba? Natulala si Rebecca at napaawang ang bibig nang alisin ni Mang Ambo ang mga dahong tumatakip sa hukay. Tumambad sa kanya ang mga tinutukoy nitong mga hindi pangkaraniwang alaga. Mga itim na ipis, maliliit na daga, alupihan, uod at lintang nagsisiksikan sa isa't isa. Dahil sa dami ng mga ito sa loob ng hukay, sa tansya ng dalaga ay aabot hanggang tuhod niya ang lalim ng hukay na yon, kung saan inaalagaan ng matanda ang mga ginagamit niya sa pambabarang. Parehong natahimik sina Rebecca at Rigel nang magsimula na ang orasyon ng matanda. Muli niyang binanggit
ang mga salita na tanging ang mga kagaya niya lamang ang nakakaunawa. Bagamat hindi nila alam ang laman ng mga salitang yun, ay tahimik silang nagmasid at pinakinggan ang mga sinasambit ni Mang Ambo. Kinilabutan si Rebecca nang makita niya kung paano gumalaw ang mga alaga noon na wari nauunawaan ang kanyang mga sinasambit. Kinabukasan, nagising na lamang si Clara sa loob ng isang hindi pamilyar na kwarto. Sapo ng dalaga ang sumasakit na ulo dahil sa dami ng kanyang nainom. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang sumigid ang matinding kirot, hanggang sa napasubsob na lamang siya sa unan. Nang ilibot niya ang kanyang paningin sa paligid, sa kanya lamang napagtanto na nasa loob siya ng isang kwarto ng motel kung saan sila nagche-check-in ni Ronnie. Napangisi siya nang maalala kung paano siya muling sinamba ng lalaki. Sabi na hindi ako kayang tiisin ni Ronnie. Babalik at babalik pa rin siya sa akin. Umaga na pala. Bakit hindi mo man lang ako ginising kaninang madaling araw? Kailangan ko nang makauwi. Bakit? Sa tingin mo ba? Hinihintay ka ng asawa mo? Oo, hinihintay talaga ako nun. Nakalimutan mo na bang ayos na kaming dalawa? Nagkaayos nga kayo, pero kanino ka ba sumiping kagabi? Kaninong kandungan ka nagiging masaya? Oo na, ikaw na lamang sa lahat. Aminin ko yan. Hindi naman talaga kita matitiis at hindi kita kayang iwan. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kahit saan parte mo pa kasi tingnan, tuyot na ang asawa mo. Kahit ilang oras mo pang titigan ang nakahubad yun, hindi ka pa rin gaganahan. Sus, ikaw na nga ang panalo sa inyong dalawa kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Pero alam mo, Han, hindi ka talaga nakakasawa. Ang bango-bango mo, tsaka handang-handa ka palagi para sa akin. Pakis nga ako dyan bago ko umuwi. Huwag ka na kasing umuwi sa asawa mo. Sumama ka na lamang sa akin. Hindi pwede yon, Han. Ayaw mo ba nun? Kapag tumakbo kong konsehal ng bayan sa susunod, mas malaki pa may bibigay ko sa'yo. At hindi mangyayari yun kung malalaman ng mga tao na iniwan ko ang asawa ko. Sa bagay, sige na nga, kiss na kita. Paano? Uuwi na muna ako, ha? Kita na lang ulit tayo mamayang gabi. Sure, hon. Hihintayin kita. Nang makauwi si Ronnie sa bahay, laking gulat niya nang maabutan si Helena na prenteng nakaupo sa mahabang upuan sa sala at abot ang ngiti hanggang tainga. Ngunit ang pinaka nakaagaw atensyon sa kanya ay ang mga braso't binti nito na wala ng sugat. Inumaga ka na sa trabaho, ah. Nagkape ka na ba? Hindi pa. Marami akong inasikaso. Gutom na nga ako eh. Sakto, nakaluto na ako ng almusal natin. Halika na, sabayan mo na akong kumain. Alam mo bang hinintay talaga kita? Teka, bakit parang may iba sa'yo ngayon? Ano bang sinasabi mo eh? Ganito naman talaga ako sa'yo noon pa. Parang bigla kang naging malambing eh. Pero mas gusto ko na ganyan ka palagi, Helena. Ganito lang naman ako ngayon dahil nagkaayos na tayo. Hiniwalayan mo na ang kabit mo kaya wala nang makakasira pa sa ating dalawa. Oh, ayos ka lang ba? Oo, ayos lamang ako. Hindi ka pa nga kumakain ay nasasamid ka na. Halika na, maupo ka na para makapag-almusal na tayo. Teka, sandali lang. Anong nangyari sa mga sugat mo? Bakit bigla nawala? Nagpagamot na kasi ako. Kanino? Ganun ba kagaling yung doktor mo para mapagaling lahat ng sugat mo nang wala pang isang araw? Ngunit pinili ni Helena na hindi na lamang sagutin ang tanong na yon ni Ronnie. Idinaan na lang niya yon sa tawa.
Lingid sa kaalaman ng kapitan na lihim nang nagdiriwang ang ginang dahil sa araw na yun mismo ay magsisimula na ang paghihiganti niya sa tunay na kabit ng kanyang asawa. Samantala, halos mabuwal si Clara sa paglalakad matapos bumaba sa sinakyang tricycle pauwi sa bahay ni Rebecca. Dahil sa sakit ng ulo ay hindi niya na napansin na may sira ang pinto sa harapan ng bahay nang siya ay pumasok doon. Ilang sandali pa napasigaw na lamang ang babae sa matinding pagkagulat nang biglang lumabas ng silid ang nakangising si Rebecca. Rebecca, paano ka nakawala? Akala mo ba talaga walang tutulong sa akin? Malas mo dahil hindi mo pa ako lubos na kilala. Gusto mong malaman kung sinong tumulong sa akin? Sino? Si Rigel. Marami nag-aakala na mag-isa lang talaga ako sa buhay, pero may mga kaibigan ako at may mga taong nagpapahalaga sa akin. Hindi tulad mo na kailangan palaging patunayan ng sarili dahil dyan sa pag-uugaling meron ka. Ah, ganon. Porket nakalaya ka na, akala mo, pwede mo na akong insultuin hanggat gusto mo? May sarili na akong pera, kaya hindi na kita kailangan. Hindi ko na kailangan magpaka-plastic sa'yo. At hindi na rin kita gustong makasama pa rito, kaya umalis ka na. Isama mo na lahat ng mga gamit na binigay ko sa'yo dahil baka magdala pa yun ng kamalasan sa buhay ko. Talagang aalis ako? Nagkapera ka lang, akala mo kung sino ka na? Maayos ako makitungo sa mga taong maayos ang pagtrato sa akin. Pero sa tulad mo na nagawang ilagay ako sa kapahamakan, hindi kita mapapatawad. Hindi ko naman kailangan ng pagpapatawad mo. Sa'yo na yan kung gusto mo. Talagang wala ka man lang kahit ikatiting na pagsisisi, no? Napakasama mo talaga. Hindi na ako magtataka kung walang totoo sa mga kabutihang pinapakita mo sa akin nung dumating ka rito. Halata namang kinukuha mo lang ang loob ko para mauto mo ko at mapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Pero sige, magpakasama ka hanggat gusto mo, pero gusto ko ring ipaalala sa'yo na lahat ng ginagawa mo ay may karmang babalik sa'yo. Hindi man ngayon, pero sigurado akong darating yun sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi kita pinagbabantaan, Clara. Nagpapaalala lang ako dahil nakalimutan mo na kung paano maging tao. Sa pinapakita mo ngayon, mas masahol ka pa sa hayop. Buisit kang punyeta ka! Mas buisit ka! Umalis ka na! Wag ka nang babalik dito dahil hindi ka na makakapasok sa bahay ko! Walang lingon-lingong umalis si Clara sa bahay ni Rebecca. Ang tanging nagawa na lang niya ay tanawin ang pinsan habang naglalakad papalayo. Dala ang mga gamit nito. Kung saan man ito pupunta ay hindi na niya inisip pa. Naging mabuti naman siyang pinsan at ginawa niya ang lahat para makatulong. Ngunit sadyang may mga abusadong tao na gagamitin ang kabutihang yon para sa pansariling interes lamang. Hanggang sa pagkakataong yun ay wala pa rin kahit katiting na pagsisisi ang dalaga sa mga nagawa sa kanya at kay Helena. Dahil doon, hindi rin siya nakaramdam ng pagsisisi sa planong bigyan ito ng leksyon. Mula nang umalis sa bahay ni Rebecca, sa halip na umuwi sa pamilya at tulungan ang mga ito sa mga gastusin gamit ang perang natanggap mula kay Ronnie, ay mas pinili ni Clara na mangupahan na lamang sa isang maliit na apartment. Sa paraang yun, malaya na silang magkakasama ng lalaki nang hindi nalalaman ng asawa nito. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya habang naghahapunan dahil sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang gusto. Ngunit matapos sumubo ng pagkain, bigla na lamang naramdaman ng dalaga ang muling pagkirot ng ulo na sinabayan pa ng matinding pananakit ng tiyan. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo patungo sa banyo. Sa pagtayo niya ay hindi sinasadyang natabig niya ang pitsil na puno ng tubig. Nabasag ito matapos bumagsak sa sahig at mabilis na kumalat ang lamang tubig. Sunod-sunod naman ang naging pagduwal ni Clara at halos kapusin na siya ng hininga nang makarating siya sa banyo.
Ngunit maya-maya lamang ay may napansin siya sa sahig. Ano ito? Bakit parang may gumagalaw sa isinuka ko? Tinitigan niyang mabuti ang maliliit na bagay na gumagalaw mula sa pagkaing isinuka niya, na nooy may kasama ng itim na likido. Ilang sandali pa, napatili na lamang si Clara nang gumapang sa may paanan niya ang maliliit na bubwit mula sa kanyang isinuka. Nagtatalon siya sa sobrang takot at patakbong lumabas ng banyo. Sa pagmamadali, hindi niya na napansin ang basang sahig. Dumulas ang kanyang mga paa at hindi niya yun napaghandaan. Napaigik si Clara nang bumaon sa balat niya ang binagsakang mga bubog mula sa nabasag na pitsil. Kumalat ang kanyang dugo sa puting sahig. Pinilit niyang tumayo, ngunit bumabalik lamang siya sa dating pwesto. Dumudulas ang kanyang braso sa sahig, gayon din ang kanyang mga paa. Hindi pa man siya nakakabawi sa nangyari, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng kaluskos mula sa kung saan. At nang dumako roon ang kanyang paningin, nanlamig ang buo niyang katawan, nang makita ang napakaraming daga na lumusot sa pinto ng apartment. At ang lahat ng yun ay gumagapang patungo sa kanya. Nang sulyapan niya ang namumulang sahig dahil sa mga sugat na natamo mula sa mga bubog, sunod-sunod ang naging pagsigaw niya nang lumitaw doon ang maliliit na lintang mabilis na gumagapang patungo sa kanya. Lumayo kayo sa akin! Huwag kayo lalapit! Wag! Halos panawan ng ulirat ang dalaga nang makita niya mismo kung paano isa-isang dumikit ang mga linta sa kanyang balat. Napatili na lamang siya nang sipsipin ng mga ito ang kanyang dugo, habang ang mga daga namang sumugod sa kanya ay pinagpipiestahan na ang kanyang mga paa. Akala niya ay yun na ang pinakamalala niyang mararanasan. Ngunit ilang sandali lamang, naramdaman niya ang pagpasok ng mga linta sa magkabila niyang tainga, gayon din sa kanyang bibig at mga butas ng ilong. Maging ang mga mata niya ay hindi rin pinalampas ng mga yon. Kinabukasan, takang-taka si Ronnie nang hindi man lamang sumasagot sa mga tawag niya si Clara kahit ilang beses niya na yung tinatawagan. Ang huling mensahe sa kanya ng babae ay tungkol sa paglipat nito sa bagong paupahan. Pagkatapos noon ay hindi na muli pa yung nasundan. Napabuntong hininga na lamang ang kapitan, ngunit para maiwasan ang hindi nila pagkakaunawaan, ay nagpasya na lamang siya na puntahan ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali, natuntun na ni Ronnie ang paupahan. Saradong-sarado naman to. Nandito kaya siya? Han! Nandiyan ka ba sa loob? Ay, walang sumasagot ah. Tama naman ako ng pinuntahan. Ito ang address na binigay niya. Ay, mukhang napasarap ang tulog ng babaeng yun ah. Ilang beses pang tinawag ni Ronnie si Clara, ngunit hindi pa rin sumasagot ang dalaga. Hanggang sa naisipan na niyang sumilip sa may bintana para makasiguro kung may tao nga sa loob. Ganoon na lamang ang pagkagimbal ng kapitan nang masilip nito ang loob ng paupahan sa salamin ng bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Clara sa sahig, nakahandusay at mukhang wala ng buhay. Sa labis na pag-aalala, buong lakas niyang sinipa ang pinto para tulungan si Clara. Agad niya itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang may pulso pa ang babae nang madala niya doon. Puno ng sugat ang buong katawan na tila kinagat ng mga hayop. May mga bakas din sa braso nito na tila kinapitan ng kung ano. Halos hindi na makilala ni Ronnie ang muka ng dalaga dahil nahupak na yun,
Pati ang kanyang mga mata ay halos nakaluwa na. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung ano ang pinagdaanan ng babae. Dahil mukhang hindi tao ang gumawa noon, kaya naman hinintay na lamang nila yon na magkamalay. Sa kasamaang palad, nakaligtas man si Clara ay tila nasiraan na yon ng bait. Palagi na itong nakatulala sa kisame at minsan bigla na lamang nagsasalitang mag-isa. Tuwing kakausapin naman niya ito ay tila isang batang paslit ang kanyang kaharap. Sino ka? Maglalaro tayong dalawa? Han, ako to. Hindi mo ba ako naaalala? Han? Ano yun? Han, yun ang tawagan natin dalawa, hindi ba? Hindi. Hindi kita kilala. Alis ka dito. Alis. Napailing na lamang si Ronnie sa inaaktong yun ni Clara. Matapos gamutin ang mga sugat nito, ay inilipat na ang dalaga sa isang pasilidad na para sa kanyang mga kagaya. Samantala, hindi naman maitago ang mga ngiti sa labi ni Helena matapos mabalitaan ang nangyari kay Clara. Sa wakas ay nakaganti na rin siya sa babaeng sumira sa relasyon nilang mag-asawa. Kaagad niyang pinuntahan si Rebecca para ibalita ang tungkol doon. Naabutan niya ang dalaga na abala sa pagdidilig ng mga alaga nitong halaman sa maliit na hardin sa harap ng kanyang bahay. Rebecca! Tita Helena, kayo po pala. Kumusta po kayo? Okay naman. Ikaw, wala na bang gumugulo sa iyo rito? Wala na po. Wala na po kasi si Clara dito eh. May ibabalita nga pala ako tungkol sa kanya. Alam ko na ipinabarang mo rin siya, pero alam ko rin na gusto mo lang siyang bigyan ng leksyon. Ako kasi, medyo napasobra ang pinagawa ko sa kanya at muntik niya nang ikamatay. Hindi ko naman po kayo masisisi, tita. Kung ako po nasa kalagayan nyo, baka ganun din po ang nagawa ko dala ng galit. Nalaman ko kasi na kahit nakipag-ayos na sa akin ang asawa ko, nagkikita pa rin silang dalawa. Kung ganon, bakit hindi nyo rin po binigyan ng leksyon ng asawa nyo? Pasensya na po kayo sa sasabihin ko, pero hindi rin naman po masisira ang pamilya nyo kung hindi siya pumatol, di ba? Alam ko, iha, pero alam kong may pag-asa pang magbago ang aking asawa. At nakita ko yun ngayon sa kanya matapos niyang malaman na nangyari kay Clara. Takot siyang balikan ng karma. Mabuti naman po kung ganon. Si Clara po, nasaan na po siya ngayon? Nandun na siya sa mental hospital. Dinala na siya doon matapos mapatunayan na wala na siya sa katinoan. Pero magaling na ang mga sugat niya. Nakakaawa rin po siya, pero maling-mali po talaga ang mga ginawa niya sa atin. Nakakalungkot lang na sa ganoong paraan niya pa pinagbayaran ng lahat. Nagsisisi ka ba, iha? Nalulungkot lang po ako para sa kanya, pero wala po akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Dinalaw ni Rebecca sa mental hospital si Clara para kumustahin ang lagay noon. Maayos naman ang pamamalakad doon kaya hindi na siya masyadong nag-alala. Pagkatapos ng lahat na nangyari, pinsan pa rin naman ang turing niya kay Clara at napatawad niya na rin yun sa mga nagawa noong kasalanan. Para sa kanya, napagbayaran na yon ng kanyang pinsan. Sa takot naman ng kaibigan niyang si Rigel na may masamang mangyari sa kanya, tinupad nito ang sinabing palagi na siyang pupuntahan sa bahay. Ang mga magulang pa mismo ng binata ang nagsabi na mas maganda kung sasamahan niya palagi ang kanyang kaibigan, lalo na at dumarami na rin ang kaso ng mga akyat bahay sa kanilang lugar. Katagalan, naging mas matibay pa ang kanilang pagkakaibigan at kahit wala ng mga magulang, hindi naman naramdaman ni Rebecca ang pag-iisa niya dahil ang pamilya ni Rigel ay pamilya na rin ang turing sa kanya. Si Helena naman,
Naging payapa na rin ang isipan dahil sa naging pagbabago ni Kapitan Ronnie. Hindi na ito ng bababae at pinatunayan na sa asawa na hindi na ito gagawa ng kahit anong kalokohan na makakasira sa kanilang pagsasama. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay bigla na lamang nakitaan ni Helena ng mga senyales ng isang taong binabarang ang kanyang asawa. Lahat ng naranasan niya ay pinagdaanan din ng lalaki. At dahil wala siyang kaalam-alam kung sino ang maaaring gumawa noon, hindi niya na ito nailigtas pa. Hanggang sa huling hantungan, hindi pa rin nilulubayan ng mga uod at linta ang katawan ng kapitan. Nang ipasok ang kabaong nito sa nicho, gumuhit ang ngiti sa mga labi ng isang naulila sa kanyang anak. Pinagsamantalahan at namatay sa kamay ng mga adik ang anak niyang dalaga. At nangyari lahat ng iyon dahil sa demonyong kapitan na tinitingala ng mga taga roon. Tumalikod ang ginang na magaan ang kalooban. Dahil sa wakas ay naipaghiganti na rin niya ang kanyang inosenteng anak. Yun! Ang ganda na naman ng kwento natin. Maraming salamat po sa pagtsatsaga sa kwentong Enteng. Okay, meron po tayong shout-out. Simulan po natin kay Violeta Austria. Hi kay Noemi Garcia Pabunan. Hello po kay Cherry Mukbang ASMR, kay I Love Traveled, kay Cat Burglar Cutie, kay Heli Borja, sa Kakalda at Rayoso family from Corazon. Hi po kay Lynette Reparado, kay Ahmed Panigel, kay Irma Umali from Italy. Hi po kay Bru. Hello kay Kenneth YT Channel, kay Saniebla family of Gumaca, Quezon from Bella. Hello po kay Flor de Liza Dasig, kay Yamshero from Cavite, kay Kiarsa, kay Vanessa Music. Hello po sa JBY Girls ng Paranaque from Leia Ocubia, kay Jenny V. Kadapan. Hello po sa Castillo at Reyes family from Cesa. Shout out kay Mark Anthony Delgado from San Jose Antique, kay Baby Zane Vlog, kay Maria Lu Soriano from Baguio, from kay Jo Gil or Jo Gil Sohor from New Zealand. Hi kay Giza Nicole from Cubao, kay Edgardo Fontanilla. Hello po kay Princess Alexis, Angela Karen, at kay Robert Grefaldia from Maria Grace Grefaldia. Hi kay Jerlyn Batal, kay Arceline Briones. Hello kay Chris Alcantara, kay Elidia Alba, Ryan Alba, kay Loretta Bobes from Cavite. Kay Marjorie Dequilia. Hello po kay Hannah Maylin Sisgundo. Shout out kay Bengski, kay Marites Nalika, kay Sally from Chantal Penero. Sa mga Pinoy laboratory staff ng Princess Margaret Hospital, Bahamas. Hello po sa inyong lahat. Hi kay Adi Larica from Batangas City, kay Front Row Infinity. Hello po kay Rosemary Cao, kay Kurt Mina. Shout out kay Sharon Macbabad, Maluhapin, Esteli Reyes from Marikina. Hi kay Josefina Felias, kay Lucy Yuna. Shout out kay Alma Naong, kay Sara Deocaris, kay Alma Sembrano from Singapore, kay Criselda Escobel. Hello kay Lorna Bondok, kay Lourdes Grace Garde, kay Cecil Vlog at sa mga kaibigan niya. Hi po sa inyong lahat. Hi kay Ravenish 9992, lagi rin daw siyang nakikinig. Hello po kay Lea Billones, kay Liza Quizon, kay Isay DS. Hi kay Edna Antonia Torralba from Europe, kay Erica Ember, kay Najma Usman. Hello po kay Miss Dada, kay Hondra Delin at kay Sang O. Para po sa mga hindi natin na shout out, marami pa po tayong susunod na video. Maraming salamat po
mula sa kwentong Enteng.